Alam niyo bang ang munisipalidad ng Doña Remedios Trinidad ay noon lamang taong 1977 ginawang lugar sa lalawigan ng Bulacan? May lawak na mahigit 73,000 ektarya. Lumalabas na 35% ng kabuoang bahagi ng Bulacan ay sa munisipalidad na ito. Kaya't para sa hindi pa nakararating at nabibisita ang DRT, halina't silipin ang Doña Remedios Trinidad sa ulat na ito ni Roby Cerezo. Ang pangalan Doña Remedios Trinidad na ginawang lugar sa bayan ng Bulacan ay hinango ni dating Pangulong Marcos sa pangalan ng kanyang biyenan na ina ni dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Ito ang pinakamataas at pinakamalawak na lugar sa lalawigan ng Bulacan. 8 barangay ang sakop ng DRT at karaniwang hanap buhay dito ay nasa industriya ng agrikultura. Kung noong mga nakaraang taon ay nakilala sa pagmimina ng marmol ang hanap buhay ng mga tao dito, taong 2010 mula nang maupo bilang alkalde si Mayor Ronaldo Flores, pinabawasan niya ang ganitong klaseng hanap buhay at tinuon ang pagpapaunlad na lamang ng lupa at pananim. Tumulong at sinuportahan ng mga lokal na pamahalaan ang industriyang pang-agrikultura na noon ay halos talikuran na ng mga taga rito. Nakita namin na napabayaan ng mga infrastruktura, farm to market road, kaya nawala ng interest din ng mga tao na maghanap buhay, lalo't lalo yung mga farmers na tatanim, alam nila pagbaba ng produkto, halos naubos na sa mahal ng bayad ng transportation. Subalit ngayon, nakita ninyo na halos, na semento na halos yung 90% ng mga farm to market road namin, nainganyo sila na maghanap buhay, bumalik sa bukid at ma-maximize din nila yung kakayanan nila. Kasama sa pagbabago ng Doña Remedios Trinidad ay ang masinop na paglilingkod at masayang pakikitungo ng mga tao dito, kung saan inumpisahan ng mga empleyado at opisyal na lokal ng pamahalaan. Kaya't para lalong maengganyo ang ilan nating mga kababayan na dumayo sa kanilang bayan, itinutulak nila ang ilang magagandang pasyalan at puntahan sa kanilang lugar, katulad ng simbahan ng Nuestra Señora de Lourdes at ang itinatayong simbahan ng Lady of Piat, kung saan dinaraos na ang healing mass tuwing ika-unang Martes ng bawat buwan. Bukod pa rito ang Puning Cave na kamakailan lamang nila ipinakilala sa mga lokal at dayuhang turista na ngayon ay lagi nang dinadayo dahil sa kakaibang adventure na kanilang nararanasan bago pa man pumasok sa bukana ng kuwebang ito. Ang target namin ng Hanging Bridge para added attraction sa mga namamasyal na lalo't sa mga kabataan. Iba na nga talaga ang mga taga Doña Remedios Trinidad. Kung noon ay wala silang interes sa paghahanap buhay at pag-aaral, binago ni Mayor Flores ang ganitong klaseng kaisipan ng kanyang mga nasasakupan. Ang mga kabataan ay lalong nagpursiging mag-aral dahil sa libreng matrikula na ipinagkaloob ng munisipalidad sa kanila at libreng hatid sundo sa mga kabataang walang maipamasahe papunta sa kani-kanilang eskwelahan. At para naman makatayo sa sariling paa ang mga tao rito, nagpapahiram ng puhunan ang lokal na pamahalaan sa bawat pamilyang walang hanap buhay o nangangailangan pa ng pandagdag sa kanilang hanap buhay. Handa na ang mamamayan ng DRT na makapaghanap buhay lahat, wala nang tambay sa bahay, at lahat ay magiging entrepreneur kung maaari. Nagpapahiram na kami ng mga puhunan. Marami pa ang nakalinyang programa ang Doña Remedios Trinidad sa Bulacan at ito ay para na rin sa mga taga rito na umaasa sa kakayahan ng kanilang lokal na pamahalaan. Sabi ko po sa itong bayan ng DRT ay tahimik at very accommodating po yung mga naglilingkod dito sa ating lokal na pamahalaan. At siguro po nagpapasalamat din po kami sa lahat po ng mga suporta sa mga kababayan kong DRTenyo na patuloy na naniniwala sa reformang ginagawa sa bayang ito. Para sa Telebisyon ng Bayan, ito si Roby Cerezo.